Ano daw ba yung distemper? Paano po nakukuha yon? Ang tanong ni ma'am. Malolobat kasi ako, guys. Anyway, i-share ko po sa inyo yung nalalaman ko about distemper, ano po. Pero disclaimer lang po, ito pong i-share ko ay base po ito sa natutunan ko at naging experience po namin noong nagkasakit po si Amber. So, ano po ang distemper? Ang distemper po ay isang virus na affected po ang respiratory, gastrointestinal, nervous system, at saka po yung iba pang organ ng mga hayop, o particular yung aso at pusa. Ano po, yan. Yun po ang distemper. So, paano naman yan nakukuha? Nakukuha po yan ng mga ibang aso, no? Dahil na itatransmit po ng isang asong may sakit sa ibang aso. Yun. So, paano nga po in particular? Ito po ay sa pamamagitan ng pag-ubo, pag-hatching, no, nung aso pong may sakit na distemper. So, kaya din po tinatawag na airborne niya kasi nga pag hatching niya, syempre kakalat yan sa hangin. So, malalanghap ng iba pang aso, no, na makakalanghap nun. At makukuha rin po yan sa pamamagitan ng fluids, yung pong laway, yung ihi, yung vomit, yung pagsuka po, at yung stool. Yan. At yung mga common na way po na hindi gaanong napapansin, no, ng mga for parents na katulad ko, yung pong pag-share po ng mga feeding bowl ng mga aso. At saka yung, halimbawa, yung water feeder, isa lang po yung pinagkakainan nila, isa lang yung pinag-iinuman nila. So, yung isang may sakit, kumain din doon yung walang may sakit, so may tatransmit na sa kanya yung distemper virus, magkakasakit na po siya. Yun, ganun po yun. At pwede rin po sa mga surfaces. Bakit ko po sinabing surfaces? Kasi ganito po yun. Halimbawa, hinawakan po natin yung aso nating may sakit na distemper, pinakain natin siya. Tapos, hinawakan natin yung iba pang mga gamit, hinawakan natin yung lamesa, umupo tayo, hinawakan natin yung sopa, yung pong virus, malilipat na po doon. At syempre, kung roaming po yung ating mga alagang aso, di po ba? So, pupunta sila sa sopa, hawakan nila yung hinawakan natin, aamuyin nila yung hinawakan natin. At isa pa po, ito pa po, yung pong mga tsinelas po natin, na halimbawa, ginagamit po natin sa labas, nakaapak ng stool na may distemper virus, di po ba? Tapos, ipapasok niya sa loob ng bahay, ilalakad sa floor. So, nandoon yung natin, for babies natin. No, madidilaan nila yung lapag. Tapos, didilaan nila yung tsinelas. So, ayun, nakakuha na po sila ng distemper virus. Napakadelikado po ng distemper virus. Lalo na po kung hindi po naagapan. Yan, hindi po nakita agad. Kaya mahalaga pong ipabet nyo agad ang inyong mga alaga. Pagkatapos po, lalo na, ang rate of survival po niyan ay malaki lang po sa mga alaga natin na kompleto ang vaccine at saka sa mga adult, no? Pero sa mga puppies po na hindi pa gaanong matibay yung kanilang resistensya, di ba? Hindi pa kompleto yung kanilang mga vaccine, prone po sila diyan at mataas po ang rate na mawala po sila sa atin. So, napakasakit po. Kaya napakahalaga pong bata pa lang po yung ating mga mga fur babies, bigyan na po natin sila ng pampalakas po ng resistensya para po lang malabanan nila yung sakit, katulad po nitong immunol na po. Ito, napakaganda po nitong immune booster at saka anything po na vitamins na nakakalakas po ng resistensya nila. Kung ayaw niyo po makapitan ang inyong alaga ng parvo o distemper na yan, kailangan po una-una kompleto po ang mga vaccine. Yan po. At saka painumin po natin sila ng mga halimbawa nito, moringa powder, pampalakas na resistensya every time nakakain ng ating mga alaga. Diba? Bigyan nyo po ng lagyan nyo kanilang pagkain. At saka ito pong immunol. Yan. So, pag nawala naman po ng gana kumain, yung pagkain po nila, inumin nila, lagyan nyo agad ng dextrose
powder. Yun po. Yun. So, yun po. Sana po nakatulong po yung explanation ko, ma'am.